Alan James, POV. Matagal ko ng pangarap na matulog habang kayakap siya. Hindi bilang kapatid ko, hindi bilang lalaki na mahal niya. Naging biktima kami na nakaraan. Naisip ko na bakit kailangan ko pang pigilan ang sarili ko. Mahal ko siya at ayoko nang tuluyan siyang mawala sa akin. Mahal ko siya sa loob ng maraming taon. Kaya bakit ko kailangang pigilan ang sarili ko na angkinin siyang akin? Eto na nandito ng pangarap ko. Kaya i-grab ko na kaysa magsisi ako sa bandang huli. Ayoko nang pairalin ng pride ko. Lalo na't dalawa ng anak ko ang nawala sa amin. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng maging ganito. Kailangan kong ayusin ang buhay ko, lalo na ngayon nakasama ko siya. Nahanda si Sofia na samahan ako. Kaya bakit hindi ko siya pipiliin? Tanga na talaga ako kung hahayaan ko pa siyang mawala sa akin. Maulan at malamig ang panahon. Napangiti ako dahil ang himbing ng tulog niya habang nakayakap sa akin. Hindi ako makatulog at nakatitig lang ako sa maganda niyang mukha. Ngayon ako nakaramdam ng lungkot para sa mga anak namin na nawala. Pero habang nakatitig ako sa kanya ay pumapasok sa isipan ko na may dahilan pa para lumaban at para maging masaya. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat, misis ko. Wala nang iba kundi ikaw lang. Mahal na mahal kita. Nakangiti na sabi ko sabay halik sa noon niya. Tuwing tinatawag niya akong mister ko, ay kakaibang saya at kilig ang dulot sa puso ko. Ganito palang pakiramdam na handa ka nang mag-settle down at tanggapin na mag-aasawa na. Noon kasi wala sa isipan kong commitment na sinasabi nila, lalo na kung hindi si Sofia ang makakasama ko. Noon ay palihim ko lang siyang hinahalikan, kahit na alam ko na mali ginagawa ko siya sa loob ng maraming taon. At kapag kaming dalawa lang, sobrang pagpipigil din ang ginagawa ko para lang hindi ko siya angkinin. At ginagawa ko na naman sa ngayon. Pero nakontento na lang ako sa pagyakap sa kanya. Alas 5 ng umaga gising na ako para pumasok sa pier, lalo na't marami ang hahakutin namin ngayong araw. Dahil sa sunod-sunod na mga deliver. Good morning, misis ko. I need to go to work na. Uuwi ako mamayang lunch. I love you. Bulong ko sa kanya at hinalikan ko siya. Take care, mister ko. I love you too. Malamig na sabi niya at pinulupot sa leeg ko mga braso niya. Natatawa na lang ako dahil parang ayaw niya akong paalisin. Misis ko, I really need to go, sabi ko sa kanya. Okay po, mister ko. Sagot niya habang nakapikit. Hinalikan ko siya ulit bago ako tuluyang lumabas sa bahay na inuupahan namin. Nagsasama na kami ngayon sa isang bubong bilang lihim na mag-asawa. At alam ko na darating ang araw na hindi namin kailangan na magtago pa. Kapag dumating ang araw na yon ay ipagsisigawan ko sa lahat kung gaano ko siya kamahal. Pagdating ko sa pier ay nagsimula na ako magtrabaho. Pogi, kamusta ng kapatid mo? Tanong niya sa akin, nakatrabaho ko na. Ikinainis ko pero pinigilan ko lang sarili ko. Okay naman siya. Single pa ba talaga siya? Nakangisin tanong niya sa akin. Oo, bakit mo tinatanong? Maangas na tanong ko sa kanya. Ang ganda kasi niya at malay mo dito niya mahanap ang magiging asawa niya. Ang sara. Hindi ko siya pinatapos dahil kinuwalyuhan ko siya sa sobrang inis ko. Huwag ang kapatid ko, sabi ko sa kanya. Oo na, nagbibiro lang naman ako. Sabi niya sa akin kaya binitawan ko na siya. Masyado kang mainit. Nagagandahan lang naman ako sa kapatid mo. Ang damot mo. Mahinang sabi niya pero narinig ko pa rin. Lalapitan ko na sana. Pero pinigilan ako ng isa kong kasamahan sa trabaho. Hayaan mo na, adik yan, sabi niya sa akin. Ayoko lang sa pagkakasabi niya, ibang dating sa akin. Sabi ko sa kasama ko. Alam mo ba na anak yan sa labas ni Mayor? Kaya lang barumbadot naging adik kaya tinakwil. Walang may gustong tumanggap sa kanya. Pero dahil mabait si madam kaya binigyan na lang ng trabaho kaysa manggulo dito sa amin. Kwento pa niya sa akin. Ngayon ko lang nalaman ang kwento niya. Hindi naman ako takot sa kanya kaya wag niya binabasta si Sofia. Hindi man niya sabihin ay alam ko ang nasa isipan niya. Bumalik na ako sa trabaho at hindi kami nagpapansinan ng lalaki na yon. Break time namin at bumili kami sa karinderya nila Melissa. Hindi pa ako nag-almusal kaya bumili ako ng bangus silog para sa agahan ko. Good morning, James, nakangiting bati sa akin ni Melissa. Morning. Tipid na sagot ko at hindi ako tumingin sa kanya. Nakakatakot magselos ang asawa ko, kaya iiwasan ko na lang si Melissa.
Ayoko rin na suwayin siya dahil baka bigla na lang niya akong iwan. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko at doon na muna ako tumambay sa labas ng store namin. At nang matanaw ko na papalapit si Melissa dito sa pwesto ko ay mabilis akong tumayo para bumalik na sa trabaho ko. Pero sumunod siya sa akin. James, may gusto ka bang ulam mamaya? Tanong niya sa akin. Mamaya na lang ako bibili, Melissa. Uuwi kasi ako dahil walang kasama si Sofia sa bahay. Sagot ko sa kanya. Ganun ba? Okay, sige, balik na ako doon. Sabi niya pero hindi ko siya pinansin. Hinayaan ko na lang siya. Biglang dumating ang iba pang mga stocks kaya tinapos muna namin to. Shit, late na ako kaya nagmamadali na ako. Bumili na lang ako ng pagkain namin. Nakasalubong ko si Melissa pero hindi ko na siya pinansin dahil iniisip ko na si Sofia. Alam ko na gutom na siya. Pero nagulat ako dahil pagpasok ko pa lang sa pintuan ay may lumipad na sa akin ng mga damit ko. Misis ko, bakit ka galit? Sorry kung late na akong umuwi, sabi ko sa kanya. Bakit ka late? Pinuntahan mo bang binuntis mo? Sigaw niya sa akin at alam ko na galit na siya sa akin. Anong sinasabi mo? Sino nabuntis ko? Tanong ko sa kanya. Nagmamaang-maangan ka pa talaga ngayon. I hate you. Umiiyak na siya kaya mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya. Misis ko, hindi ko talaga alam ang sinasabi mo. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Malumani na sabi ko sa kanya. Kasi naman ganito kasi yon. Parang batang sabi niya at nagsimula na siyang magkwento. Flashback. Sophia's POV. Buntis ka? Paano ka nabuntis? Sigurado ka ba na siyang tatay ng dinadala mo? Tanong ko kay Melissa. Mahirap bang paniwalaan na si James ang ama ng dinadala ko? Parang naiiyak na sabi niya sa akin. Alam mo, huwag kang desperada. Hindi bagay sa image mo. Ang hinihin mo pa naman tapos ganyan ka? Naiinis na sabi ko sa kanya dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi naman kita pipiliting maniwala sa akin. Ang nais ko lang naman ay tulungan mo ko na mapalapit palalo sa kanya. Kasi iniiwasan na niya ako ngayon. Kaya nasasaktan ako para sa anak namin. Sabi niya sa akin. May asawa na si kuya. Kaya tumigil ka na. Kaunti na lang ang pasensya na meron ako para sa kanya. Pasensya ka na. Pero kung hindi mo ko tutulungan, ay okay lang. Papalakihin ko na lang ang anak namin na mag-isa. Pasensya ka na Sofia at salamat sa oras mo at talagang ang lakas ng loob niya magpaawa pa talaga sa akin. Parang ako pang lumalabas na kontrabida sa ginagawa niya. Ingat ka. Ingatan mong anak mo. Kung sakali mo na anak ni kuya yan, ako mismo sasagot ng binyag at birthday niya. Saad ko sa kanya. Papatunayan ko sa iyo na siyang ama nito. Okay, ipa-DNA test na lang natin. Sabi ko pa sa kanya. DNA test? Oo, para malaman natin kung siya nga ama niyan. Sige na, ingat ka sa pag-uwi mo. Sabi ko sa kanya at mabilis kong sinara ang pintuan. End of flashback. Allen's POV. So, naniwala ka sa kanya? Halik nga hindi ko ginawa sa kanya eh. Saka hindi ko siya niligawan. Paliwanag ko sa asawa ko. Kapag ikaw talaga may nabuntis, lagot ka talaga sa akin. Umiyak pa rin na sabi niya sa akin. Madamot ako pagdating sa lahi ko. Mas gugustuhin ko pa na masayang kung hindi naman ikaw ang pupunlaan ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. Pero baka nagtatalik talaga kayo. Napakababaero mo pa naman kaya hindi imposibleng. Kinabig ko siya at hinalikan ko siya sa labi niya. Wala akong ibang titikman kung hindi ikaw lang. Mahal na mahal po kita misis ko. Malambing na sabi ko sa kanya. Ako lang dapat, wala nang dapat iba. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo kapag ako talaga niloko mo. Ibabaon kita ng buhay. Sabi niya sa akin. Ako na lang ang babaon sa loob mo, gusto mo ba? Nakangisi na tanong ko sa kanya para asarin siya. Kumain na tayo, kanina pa ako nagugutom. Okay po, misis ko. Next time, kalma ka lang. Huwag kang masyadong nagpapaniwala sa kanila. Sa akin ka magtanong dahil buong puso kong sasagutin ang katotohanan at pawang katotohanan lang. Saad niya sa akin. Kailangan ko na yatang kausapin si Melissa para malinaw na sa kanyang lahat at hindi na siya umasa sa akin. May mali ako dahil hinayaan ko siya na maging close kami. Pero never ko naman siyang nagustuhan. Nababaitan lang ako sa kanya. Misis ko, ang selosa mo. Pasalamat ka, mahal kita.
Sad ko sa isipan ko, kaya napangiti na lang ako bigla. Bakit ka nakangiti? Galit na naman na tanong niya sa akin. Wala po. Malambing na sagot ko at hinalikan ko siya sa labi. Pero tinulak ako dahil talagang tinutopak siya. Sophia's POV. Mrs. ko, huwag ka na magalit. Hindi naman kasi totoong sinasabi niya. She's not my type, sabi niya sa akin. Nakakainis lang kasi. Alam mo ba yun? Kung pwede ko lang isigaw sa mukha niyan akong mahal mo, ay ginawa ko na talaga. Nakakairita. Ang kapal ng mukha niya na sabihin na buntis siya at ikaw ang ama. Ano yun? Nagsarili siya tapos nabuntis siya? Kung nakakabuntis palang daliri, sana matagal ko na rin ginawa. Tapos sasabihin ko rin na ikaw ang ama. Nanggagalaiti talaga ako sa galit, kaya hindi ko na napansin ang mga lumalabas sa bibig ko. Kalma ka lang kasi, hayaan mo lang siya. Kakausapin ko na lang siya. Dapat kasama ako, sabi ko sa kanya. Okay po. Sagot niya sa akin at tinila niya ako paupo sa kandungan niya. Kanina pa kasi ako nagpupumiglas sa kanya. Naiinis kasi ako at hindi talaga maalis-alis sa sistema ko. Bakit ba ang selosa mo? Tanong niya sa akin. Kasi naman, ikaw kayo magtago ng feelings for 12 years. Malamang ipagdadamot mo rin. Kunwari ka pa seloso ka rin naman. Tawang-tawa ako kapag naalala ko kung paano ka magselo sa sarili mo. Lalo na nung nakita mo mga kiss marks ko na ikaw naman ang may gawa. Nanakit kaya ang buo kong katawan noon pero inaway mo lang ako. Natatawang sabi ko sa kanya. Hindi mo ring alam kung paano ako nahihirapan. Nakonsensya ako pero tinalo lang na selos ko sa'yo. Kung alam ko lang na ako pala yun ay baka dinagdagan ko pa ang sakit ng katawan mo. Natatawa pa na sabi niya. Napangiti na lang ako dahil lalo siyang naging gwapo sa paningin ko. Lalo na kapag tumatawa o ngumingiti siya. Babalik ka pa ba sa work mo? Tanong ko sa kanya. Opo, kailangan namin tapusin ang paghahakot. Sagot niya sa akin. Okay po, magluluto na lang ako ng dinner mamaya. Hihintayin kita kahit late ka pang umuwi. Papunta rin ako sa palengke mamaya. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Okay, misis ko. Uwi ako kaagad kapag natapos kami ng maaga. I love you, mister ko. Ingat ka palagi sa trabaho mo. Malambing na sabi ko sa kanya. Opo, misis ko. You too, ingat ka rin sa pagpunta sa palengke. Don't talk to strangers. Paalala niya sa akin. Natawa naman ako dahil ginawa pa niya akong bata. Pero tama naman siya, lalo na't hindi ko kilalang mga ibang tao dito. Kahit nasabihin pa nila na mababait ang mga nakatira dito. Bumalik na siya sa trabaho. Ako naman tinapos ng ginagawa ko. At sumapit ng 4:00 ng hapon ay pumunta ako kay Nanay Celine. Gusto ko kasing magpasama sa kanya. Natuwa naman ako dahil hindi siya ganun ka-busy. Kapag kailangan mong pumunta sa palengke o sa kahit saan ay tawagin mo lang ako, sabi niya sa akin. Salamat po, Nay, nakangiting sabi ko. Kailangan mo ba ng tulong sa pagluluto? Tanong niya sa akin. Kaya ko na po ito. Ang problema ko lang po kung paano ko papaupuyin ng kahoy. Gusto ko po kasi magluto gamit ang kahoy. Nakangiting sabi ko sa kanya. Mamaya tutulungan kita, sabi niya sa akin. Salamat po, masaya na saad ko. Naglakad lang kami papunta sa may palengke. Binili namin ang mga kailangan namin. Natatawa pa nga ako dahil panitawad itong si Nanay kahit hindi naman kailangan. Nay, okay lang po. Wag na po ninyong tawaran, sabi ko sa kanya. Pasensya ka na ganda, nasanay lang ako. Natatawang sabi niya sa akin, napangiti na lang ako. Gusto kong ganitong buhay, tahimik at nagmamahalan. Kung sakaling kami talaga ni Alan ang magkakatuluyan ay pangarap ko na tumira sa ganitong lugar basta kasama ko siya. Tulungan na kita ganda, biglang sabi ng isang lalaki at inagaw sa kamay kong dala kong bayong. Naku, wag na po. Kaya ko na to, sabi ko sa kanya at hindi ko binibitawan ang bayong na dala ko. Ang ganda mo, ako nga pala si Tyrone. Pakilala niya sa akin. Ako naman si Sofia. Pakibitawan ng bayong ko, utos ko sa kanya. No, tutulungan na kita. Mabigat ito at alam ko na kailangan mo ng tulong. Ihahatid na kita. Hindi na kailangan, kaya ko na to at may kasama naman ako, sabi ko sa kanya. Bakit ayaw mong ihatid kita? Tanong niya sa akin kaya nakaramdam na ako ng pangamba. Hoy Tyrone, huwag mong angguluhin si ganda.
Tinatakot mo siya. Saway ni Nanay Siling na nakabalik na dahil may binili pa siyang kulangs na pangsahog. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Gusto ko nga siyang tulungan, sagot ng lalaki kay Nanay. Kaya na namin to. Bumalik ka na lang sa trabaho mo. Kapag nalaman to ni Pogi baka magalit yun, sabi ni Nanay. Wala akong pakialam sa mayabang na yun, sabi niya. Akmang mag-react ako pero pinigilan ako ni Nanay. May binulong siya sa akin. Hayaan mo na lang, adik kasi yan. Anong binubulong-bulong mo na matanda ka? Galit na tanong niya kay Nanay. Wala, ang sabi ko, uuwi na kami. Tayo na ganda. Sabi sa akin ni Nanay kahit na malapit lang ang palengke, ay pinili na lang namin na sumakay sa tricycle para lang maiwasan ng siraulong adik na yon. Okay ka lang ba ganda? Tanong niya sa akin na nakarating na kami sa bahay. Opo, okay lang po ako. Huwag niyo na lang po sanang sabihin kay kuya, sabi ko sa kanya. Pero kailangan niya itong malaman. Alam ko na magagalit siya pero baka mamaya ay lalong magkagulo kapag hindi natin sasabihin sa kanya. Saad niya sa akin. Kilala ko po siya at alam ko magagalit siya kapag nalaman niya. Wala naman pong ginawa sa akin yung Tyrone na yon. Takot ka ba na malaman ng asawa mo? Po, alam ko na hindi kayo magkapatid. Nakangiti na sabi sa akin ni Nanay Siling. Hindi ko po siya asawa kasi kapatid ko siya sa mata ng batas. Kaya siya nandito dahil nalaman namin na hindi siya tunay na Sandoval. Alam ko po na hindi maganda para sa iba kaya kahit na mahal namin ang isa't isa, ay ginagamit namin ang pagiging magkapatid namin hanggat hindi namin nahahanap ang mga magulang niya. Naiiyak na pag-amin ko kay Nanay. Wala akong karapatan na husgahan kayo at ipagdarasal ko na maging maayos ang pagsasama niyo. Siya ba ang ama ng anak mo? Tanong niya sa akin. Katunayan po, pangalawang anak na namin ang nawala. Magulo po kasi ang pamilya namin, kaya nawala ang panganin namin. Sorry kung naitanong ko. Pero asahan mo ganda na safe sa akin ang sekreto nyo. Ang akin lang maging masaya kayo para wala kayong pagsisisihan sa huli. Opo, gagawin po namin. Minsan na rin ako nagmahal, pero malas ako sa pag-ibig, lalo na't namatay ang anak ko noong ipinanganak ko siya. Mahirap mawala ng anak pero nagpapasalamat ako na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Naiiyak na sabi niya sa akin kaya niyakap ko siya. Tahan na po kayo, Nay. Simula ngayon ay kami na magiging anak mo, sabi ko sa kanya. Salamat anak. Oo naman, mga anak ko kayo. Katunayan marami na kayo. O siya, tama ng drama at magluto na tayo. Baka biglang dumating ang asawa mo. Alam ko na pagod yun sa trabaho. Nakangiting sabi niya sa akin. Opo, magluto na tayo. Nakangiting sabi ko kay Nanay Siling. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko maiwasan na malungkot. Mag-isa lang siya at alam ko na darating ang araw na ang lahat ng mga minahal at inalagaan niya ay iiwan siya. Kung sakaling hindi maging pabor sa akin ng tadhana ay magiging katulad siguro ako ni Nanay. Pero siya rin ang patunay na isang matatag na babae. Malakas siya at may mabuting puso, kaya magaan din ang loob ko sa kanya. Habang nagluluto kami ay napuno ng tawanan dito sa loob ng kusina. Nagkwentuhan kami at naikwento ko ang mga masasayang alaala na meron kami ni Allen nung mga bata pa lang kami. Kapag nakabalik po ako sa amin ay kukunin ko mga photo album na ginawa ko. Matutuwa po kayo kapag nakita niyo mga pictures ni Allen at kung gaano siya kakulit noon. Natatawang sabi ko kay Nanay. Alam mo kung nabubuhay ang anak ko ay kasing edad na siguro siya ni Pogi. Malungkot na saad niya sa akin. Gabi na't wala pa rin si Allen pero matyaga pa rin ako naghihintay sa kanya. Alam ko rin na busy siya sa trabaho niya. Gusto ko sana maghanap na lang siya ng ibang trabaho. Yung hindi masyadong mabigat, alam ko na malakas siya pero nakakapagod din kapag laging mabigat ang binubuhat niya. Panay ang tingin ko sa orasan hanggang sa sumapit ng 9:00 ng gabi. May narinig ako na kumakatok sa may pintuan. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ko to. Hi, misis ko. Nakangiting sabi sa akin ni Allen. Pagpasok niya ay hinalikan niya ako sa labi at tinugon ko naman ito kaagad. Amoy alak siya kaya alam ko na uminom siya. Lasing ka? Nakainom lang. Ang kulit kasi ng mga katrabaho ko. Pinipilit nila ako, sabi niya sa akin. Sasabayan mo pa ba akong kumain? Tanong ko sa kanya. Of course, misis ko, sagot niya sa akin. Sige, maghahain lang ako, sabi ko sa kanya. Shower lang ako, sagot niya sa akin.
Magpunas ka na lang kaya? Pagod ka tapos maliligo ka, sabi ko sa kanya. Nagpahinga na po ako, nakakahiya naman sa asawa ko kung mabaho ako't amoy pawis. Natatawang sabi niya sa akin. Dahil sa sinabi niya ay lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Pero natawa ako dahil inalis niya ang braso ko. Amoy pawis ako misis ko, sabi niya sa akin. Ang bango mo kaya? Nakangisi na sabi ko't inamoy ko pa siya. Shit, biglang bulalas niya dahil nakiliti yata siya sa ginawa ko sa leeg niya. Maghahain na ako. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba akong sabayan maligo? Mapungay ang mga mata na tanong niya sa akin. Pwede naman po, sagot ko sa kanya at kinilig ako. Ay! Nagulat ako dahil nilock niya ang pintuan at binuhat niya ako papunta sa maliit naming banyo. Masikip pero kasya naman kaming dalawa. I love you, bulong niya sa tenga ko. I love you too, mister ko. Sagot ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi niya. Nakakapit ako sa kanya ng mahigpit habang nagsisimula na maglakbay ang kamay niya sa katawan ko. I want you, misis ko. I want you so bad, mister ko. Nakangisi na sagot ko sa kanya. Akin ka ngayong gabi. Sabi niya sa akin at siniil ulit ako ng isang maalab na halik sa labi. Nakakalasing ang paraan ng pagkakahalik niya. Nakakadarang at init na ako. Hanggang sa wala na siyang sinayang na oras dahil kapwa na kami nakahubad at walang saplot sa katawan. Panabay naming ungol nang sabay naming marating ang sukdulan. I love you. Aniya sa akin, naligo na kami't pagkatapos ay pumasok na kami sa loob ng silid naming dalawa. Akala ko tapos ng pag-iisa namin. Pero itong si Allen, hindi nakapagpigil. Ilang beses namin narating ang rurok. I miss this kind of feeling na para bang ako lang ang gusto niya, na ako lang ang sinasamba niya, na ako lang pinakamaganda sa kanya dahil akin lang siya. Masaya ako na kahit ganitong setup namin ay sinusubukan namin na mabuhay bilang isang mag-asawa. Saka nang kasal kapag okay na kami. Oh my God! Nasira natin ang papag ni Nanay Siling, sabi ko sa kanya. Gagawa na lang ako, mas matibay at mas malaki. Nakangisi na sagot niya sa akin. Ano kayang gagawin ni Melissa dahilan para makagawa ng isang bagay sa Allen ay kakagalit ni Sofia? Sino ang taong masasama ni Sofia dahilan para manganib ang buhay niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.